bow down on your throne, God. I hear angels singing praises. I see men from every nation bowing down before your throne. Like the sound of many waters, like the rushing wind around us, multitudes join the song. I hear angels, I hear angels singing praises. I see men from every nation bowing down before your throne. Like the sound of many waters, like the rushing wind around us, multitudes join the song, and a symphony of praise rises. Tears are wiped away from us as men from every tongue and tribe will sing. Holy, holy, God Almighty, who was, who is, and is to come. All the angels, all the angels are crying holy to the Lamb who sits upon the throne. Holy, holy,
That you are here. Yeah, pwede niyo kung kamayan. Yan. Sige po, we can all sit down. Sa lahat po ng mga wala pa pong upuan, may mga vacant pa po dito sa may facing the stage sa may left side po. As we settle down this morning, may marami po akong mga upuan mo dito sa may bandang left side ng stage. At lahat po ng ating mga kiddos ay dali na po natin sa likod. Meron po silang Sunday Bible School sa lahat po ng ating mga kiddos po na nandito. Lahat po ng naramdaman yung presence ng Lord kanina ay pumalakpak po ng malakas po sa Panginoon. Hallelujah! Truly, God is amazing. And be excited for the Word of God. And I am privileged to introduce you po ating guest speaker po ngayong umaga. All the way from Alcor, Qatar. Siya po ang aking mentor, ang aking kapatid sa dugo at sa espiritu.
nag-mentor po sa akin ng mag-instrument. Yan. Walang iba kundi yung pong ating pong Ministry Development Network coordinator po ng Alcor Qatar, JIL Alcor Qatar. There's all give, God bless you, welcome sa ating mga kapatid, Brother Melvin Gallardo. Amen. Salamat po sa Diyos, sa pagkakataon na kayo po ako po ay inyong makapiling sa umaga po na ito at ako po ay lubos na nagagalak at ako po ay nabalik dito sa lugar po ng JIL Orani. Amen po. Dito po tayo sa simula po talaga. So just kayo po, muli po palakpakan po natin ang ating salamat po sa Panginoon, mula po sa buhay po ng ating Pastor Janet for allowing us to be here. Kasama po ang aking pamilya, ang aking pong misis, ang ating Marilyn po, Gallardo ay ang ating pong area coordinator doon po sa JIL Alcor. Actually, dalawa na lang po yun. Yung ating main doon po is sa State of Qatar at yung pong main church po natin and another area which is yung lugar po ng Alcor dahil medyo malayo po. At yun po ay nakakasupport po talaga doon sa maraming kaluluwa po sa atin, doon po sa Alcor, kaya po yun po ay nahiwalay. Tulan po ba? At ako po ay lubos na nagpapasalamat dahil maaris karamihan po dito, hindi po ako kilala. Siguro maybe 1/4 na lang po siguro ang nakakakilala po dito sa akin, dito po sa right now. Siguro po, bigyan ko lang po ng maliit na introduction kung paano po ako nakakilala sa Panginoon. Actually, ang pamilya ko po, ang nanay Laila, ay siya po ako na naging born again, Christian. At doon po, kasama na po ang aking pamilya, ang aking mga kapatid, aking tatay, sila po lahat ay umaaten. Pero ako po ay dahil ako po ay isang black sheep, matuturon yung black sheep ko, ako po ay makikilala nyo lang, sasabihin nyo, ayaw nyo makipagkaibigan kay Brother Melvin. Dahil sa kanyang po ugali, dahil po sa kanyang gawin, dahil po sa kanyang mga ginagawa, ako po ay isang, sabihin natin, nandun yung vision, nandun na lahat, sugalero, kalaaway, lagi po ako naman ng disco, member din po ako ng fraternity. At yung sugal, yung lagi po nangungupit sa magulang. Kaya po lagi kaming magkaaway ng nanay ko. At naalala po nun, kapag nagpapatugtog siya ng praise and worship, sa uso pa nun yung parang yung disc, o ba yun? So ginagawa ko, ini-scratch ko yun, ginagawa ko parang DJ. So talagang nag-aaway po kami ng nanay ko. Pero ang Diyos po mabuti. Dumating po sa pagkakataon na talagang inaaya po din ako sa church, pero hindi po ako talaga matinag dahil ako po ay matigas talaga po noon. Pero salamat sa Diyos sa kanyang habag at awa, sorry po, pasensya po. So sa kanyang habag at awa po, naalala ko po nung pag ako po umuwi ng madaling araw, nakakakita po ako ng lamay. May mga naglalamay at sabi ko sa sarili ko, pag ako namatay, saan ba ako pupunta? Alam ko ang pupuntahan ko. Dahil sa aking mga gawa, sa aking mga ginagawa, saan ko pwede pupuntahan ko yung impyerno ko. At kung nadidinig ko po, may mga nadidinig ako na nagsasabi na yung talagang habang buhay kang pahihirapan, natakot po ako noon. Gusto ko magpakamatay. Actually, no time ko na yun. Pero sabi ko sa sarili ko, pag ako naman nagpakamatay, sigurado isa lang ako pupuntahan. And yung pong kaparusahan. At hindi ko alam, sa aking paglalakad, nananalangin na pala ako. Sabi ko, O Diyos, kung talagang totoo ka, baguhin mo ang buhay ko. Kinakanta ko lang po nun yung mga kanta ni Gary Valenciano. Hindi naman ako Christian. Pero kinakanta ko yung kanta niya, natutulog ba ang Diyos? Kasi sinasabi ko sa sarili ko, natutulog nga ba ang Diyos? O yung kanta ng Take Me Out of the Dark?
And then one time po, December 15, 1991. Ito po ang aking araw na tinanggap po ang Panginoon. At sabi ko sa nanay ko, sasama ako sa church. At hindi ko po makalimutan yung mukha ng aking nanay na talagang siya po ay tuwang-tuwa. At doon po, yun po na pinaka-turning point ng aking buhay, December 15, 1991, at ako po ay nakakilala sa Diyos sa abad at tawag po. Amen po, palakpakan po natin. Kaya kahit na matagal ka ng tinatawag ng Diyos, pero still ang Lord may perfect timing. Amen po? So kung ito po ang ating pag-aaralan po ngayon, alam ko po ang theme po natin ngayon for this month is call to intentional soul winning. Pero nagpipray ko po sa Lord since before I came here, kung ano nga ba ang naisiguro ng Diyos para po sa atin. And I believe it goes along also po sa ating pong theme for this month in intentional soul winning. Kasi bago tayo mag-soul win, we really need the strength of the Lord. Amen po? Ako'y nanging bago kasi ang dami po talaga, ang dami niyo po ngayon kasi dati alos 50 lang po kami noon, maximum, pero I believe ang attendance po natin ngayon is more than 100. So, ako'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos. So, ang pag-aaralan po natin ngayon, umaga, kung ready na po yung ating man, alam ko po ito, yung madalas nyo na po nadidinig, for this month, for this day of July 7, ang pag-aaralan po natin, David strengthened himself in the Lord his God. David strengthened himself in the Lord his God. Madalas na po natin ito nadidinig. But I believe the Lord will speak to us new things. At basahin po natin doon po sa on the next slide. Yung ating pong theme verse. Sorry po, pakibalik po. Ang ating pong theme verse will be Psalms 13. Psalms 13 verse 1 to 6. Kaya kung tayo po ay may Biblia, meron po tayong physical Bible, meron din po tayong application app for the Bible, we can read it all aloud. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Kung nandun po na tayo. Psalms 13 verse 1 to 6. Simula ka na po number 1. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long will my enemy be exalted over me? Consider and hear me, O Lord my God, enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death, lest my enemies say, I have prevailed against him. Let those who trouble me rejoice when I am moved. In verse 5, but I have trusted in your mercy. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord, because He has dealt bountifully with me. Amen po? Sige po tayo po manalangin. Alam po po, nag-pray na po yung kapatid kanina. I just want to have a short prayer. Tayo po natin pumikip. O aming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na kailangan hindi nagkulang po sa amin. At kami po lahat ay narito upang hiling ng iyong salita. Lord, gamitin mo lamang po ako bilang vessel ng iyong blessing, O God. Let the Holy Spirit lead me, O God. At alam ko po, I may speak your truth, O God, but it's only you who can change, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Let the Holy Spirit move in this place freely, O God, because we claim, O God, 2 or 3 gathered in your name. Lord, gathered in your name, 2 or 3, Lord, we are more than these numbers, Panginoon. You are here in our midst. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong pangako na ito po ay narito sa aming talaga. Salamat po, Panginoon Jesus. Salamat po, Manal sa Espiritu. Salamat po, aming Diyos. Sige po, po kayo sa pangalan sa Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpak po natin naman.
Doon po sa ating binasa, alam ko po, marami po tayong difficulties, di po ba? Lahat po tayo dumadanas ng difficulties. Right now, napakarami pong natin nakikita sa ating paligid, yung pong conflict sa China, di po ba? Sa ating pong government, at there are times na sa totoo lang, hindi po tayo makakalayo doon po sa mga paghihirap na dumarating at dumating na. But I want you to understand na kapag tayo po bilang anak ng Diyos, doon po sa next slide, Kuya, for the people of God, when difficulties comes, it only does two things for us. Una po, it proves us. And number two, it improves us. Ano ibig sabihin ng it proves us? What does it mean? It proves us, ibig sabihin, it proves where our faith is. Kung saan po yung ating pananampalataya, kung nasa saan ang ating pananampalataya, kapag dumadating po yung mga difficulties sa ating buhay. At pangalawa, it improves us. The Lord is doing something and begins to build something good in us. Tayo po pala, pagka nakakaranas na minsan ng paghihirap o mga pagsubok sa ating buhay, itong dalawang bagay po ito ang nangyayari po sa atin. It proves where our faith is, and on the Lord at the same time, it improves us. Tayo po ay pinapatatag, dinedevelop ng Lord. But it doesn't go away with some people. Hindi po minsan ganito ang nangyayari sa karamihan ng tao. Minsan ng tao, kapag nakakaranas ng difficulties, nasasabi nila, pagka nakakaranas ng ganito, sabi nila, yung bakit hinahayaan ng Diyos na mangyayari ito sa buhay? Bakit hinahayaan ito ng Diyos? Paano mag-i-exist ang Diyos kapag mayroong ganito ako naranasan? May Diyos talaga talaga. Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyayari ito sa akin ito? Pero yung iba naman po, napapalayo sa Diyos, pero yung iba ay napapalapit sa Diyos. Sila po ay lumalapit sa ating pong Panginoon Jesus. Meron daw po isang women's soccer, siya po ay kilalang star player ng United States women's soccer team. Ang pangalan po niya ay Megan Rapinoe. At siya po ay maglalaro ng kanyang final game doon sa lugar po ng Chicago. Ang nakalaban po nila ay mga South Africans. At siya po isa sa kinukonsider na talagang gold medalist sa women's soccer team. And before yung kanyang retirement, ito po yung kanyang final game, and in the 60, nandun na po sila sa 54 minutes, last 6 minutes na po ng game, ano? Ang nangyari, na-damage yung kanyang Achilles. Naturok yung kanyang Achilles. And after, so ano nangyari, hindi niya po natapos yung match. And dumating po yung conference, at pinatawag po siya sa kanyang conference dahil nga po retiring na siya. Nung in-interview siya, sabi niya ganito. At makikita niyo po sa expression ng kanyang mukha na isang tao na parang nawalan ng pananaw, parang nawalan ng nagkaroon siya ng loss of sight sa kanyang buhay. At sabi niya ganito, it only proves one thing. Dahil po sa kanyang nangyari sa kanyang Achilles, sabi niya, this is proof that God doesn't exist. Yun po yung kanyang nasabi. Yun po yung kanyang nasabi. Doon sa kanyang huling conference, bago siya mag-retire, at yun po kanyang declare. Dahil lamang po sa hindi niya natapos yung game, dahil sa gusto niya, in our own terms, ang sabi niya, God doesn't exist. E minsan sa atin po ganun din. Minsan na nangyayari sa atin, ang tayo po nag-decide kung paano mag-exist ang Diyos based doon sa ating pong mga nararanasang pagsubok. Minsan sinasabi natin, pagka hindi na natin kaya, ang Diyos hindi mabuti. Di po ba? Ang Diyos nakikita ba? Kung parang hindi naman ako nakikita ng Diyos, ang Diyos hindi kumikilos sa buhay ko.
Minsan nagiging ganun po yung ating pananaw. At kapag ganun po ang ating pananaw, kapag tayo nakakaranas ng pain and suffering, nagiging mababaw po yung ating pananaw sa buhay. Mali po yun. Mali po yun. Kapag yung sabi nga nun, if we don't get life scripted the way we plan, we figure out that, well, God is not good. Kapag nakakaranas ng kaginawahan, misa wala tayong nadidinig tungkol sa Diyos. Di po ba? Pagka tayo sagana, misa wala tayong nadidinig, oy, salamat sa Diyos. Wala po ganun eh. Pero pagka dumating ang pagsubok, lagi, asan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Pero pag lahat po ay sagana, everything is well and working good in us, minsan nakakalimutan na po natin ang Diyos. Wala po tumatawag sa Diyos. Amen po? Can we go on the next slide po? Okay. Yan, yung sabi po kanina, if we define God's existence or who He is based on our pain and suffering, we're living a shallow and selfish life. So, tayo po ay minsan nagiging selfish. No one talks about God until something goes wrong. And on the next slide, disasters might drive some people away from God, but for others, it has the opposite effect. It drives them into the arms of Jesus. Natandaan niyo po nung COVID? Di po ba? Ang daming tao na, even in our church, talagang kung iisipin po natin, mula po sa amin sa Qatar, talagang nangalahati po yung ating attendees. Why? Dahil po doon sa disaster na yun na nangyayari ng COVID, talagang halos kalahati po na wala po sa church. Pero, yung iba naman po, yung dating umaattend na mawala, pero madami naman po mga bagong attendees na pumunta po sa church because dahil ang Diyos po ang nagturo sa kanila para sa during their difficult times. Amen po? Sige po, palapag po natin dito. So right now, we will be looking into the life of David, and the Lord will want to bring hope for us today. David had survived his difficulty, at doon pinakita ng Diyos kung paano po siya ipinurog niya ang kanyang sarili at in-improve ang kanyang sarili, kanyang pananampalataya sa Diyos. And alam ko po ito din po ang magpiprepare sa atin para dalhin tayo doon from stress to strength. Kaya po sabi ating team kanina, sabi po, David encouraged himself in the Lord his God. So we will go from stress to strength. At binasa po natin kanina, doon sa Psalms 13, makikita po natin, yung prayer na iyon, it goes from putting David into the complete trusting into the Lord, his God. And can you go on to the next slide, please? One person in the Bible had more than his share of trouble was King David. Ito po yung mga unang nangyari po sa kanya. In 1 Samuel chapter 23, verse 15, hindi ko na po babasahin. Kung meron po kayong notes, you can take notes po. First, he was pursued by King Saul. Siya po ay talagang hinahabol ni King Saul. And number 2, he barely escaped several assassination attempts in 1 Samuel chapter 19, verse 1 to 3. He even spent much time hiding in the wilderness. And number 4, his entire family was kidnapped on one occasion. Babasahin po natin yan mamaya in 1 Samuel 30, verse 5. And number 5, his friends turned against him and were ready to kill him. And number 6, he suffered the shame of having committed adultery and murder in 1 Samuel chapter 12, verse 1 Samuel chapter 12. And number 7, his son Amnon raped his daughter Tamar. Makikita niyo po, ang dami niyo po pinagdaanan, di po ba? At ang masakit pa nito, yung kanyang mismo anak ay nirape yung kanyang isa din po anak na babae. At dahil po dito, in number 8, his other son Absalom murdered Amnon. Anak niyo po ito si Absalom.
Absalom. And dahil po doon, pinatay ng kanyang anak yung isang kapatid na nag-rape po. Absalom led a revolt against his father. And number 10, Absalom himself was killed. Much to David's grief. So napakarami po na talagang pinagdaanan ni David po dito. And in 1 Samuel, basahin po natin doon, chapter 30, verse 1 to 6. Sige po, sabay-sabay po natin basahin para naman po nakikita po, medyo baka yung iba po ay inaantok na. Inaantok na po ba? Ay, mali na po yata. Inaantok po talaga. Maagang-maga po, inaantok na. Amen? 1 Samuel 30, verse 1 to 6. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. When David and his men came to Siklag on the third day, and the Amalekites had invaded the south in Siklag, attacked Siklag and burned it with fire, and had taken captive the women and those who were there, from small to great. They did not kill anyone, but carried them away and went their way. So David and his men came to the city, and there it was, burning with fire, and their wives, their sons, and daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. And David's two wives, Ahinoam and Jezreelites, and Abigail, the widow of Nabal the Carmelite, had been taken captive. Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul upon the people was grieved, every man for his son and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. So, paano ito nangyari? Paano po nangyari yun? How do you go from stress to strength? Nakita natin talagang nandoon yung binanggit natin kanina na siya nga po ay balak na rin patayin ng kanyang mga kasama. How do you get to that point? And marami pong Bible scholars and Bible teachers in-associate po ito sa Psalms 13, yung binasa po natin kanina. Si David po kasi ang nag-author po ng Psalms 13. And kung babasahin po natin ito, sa 6 verses po na ito, it's only 6 verses, pero doon po natin makikita paano po biglang nagbago from complaining to shouting, from stress to strength. Kaya po balik po tayo sa Psalms 13. Basahin ko po. David says, "How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long shall I take counsel of my soul, having sorrow in my heart all day? How long will my enemy be exalted?" 4 times po, sinabi niya, hanggang kailan, O Diyos? Hanggang kailan? 4 na beses po, sinabi ni David. And then finally, sabi niya po doon, "Consider and answer me, O Lord my God." Doon na po pumapasok yung stress to strength. Tinatawagin niya na po ang Diyos. Dahil yung kanyang asawa at yung mga anak at ng kanyang 600 men had lost their families and all want to kill him. Talagang gusto na po talagang patayin si David. And sabi po doon ni David, "Consider and answer me, O Lord, my God, enlighten my eyes, or I will sleep the sleep of death. And my enemy will say, I'm overtaken, and my adversaries will rejoice when I'm shaken." So talaga may nangyari po dito, from stress to strength. Alam niyo po yung conjunction? Ito po ang mga teacher po dito ng Pilipino. Ano po yung tatagalan po ng conjunction? Si Ate Manet, teacher po ito ng Pilipino. So, pangatnik daw po, pangatnik. Kapag yung may pangatnik, itinugtong mo doon sa first sentences, kahit na ano po yung sabihin doon sa first na mga sentences, kapag ikaw ay nagdugtong ng conjunction or pangatnik,
yung resulta po ng mga naunang verses ay magiging kakaiba doon sa sinasabi ng mga nauna. Kasi ang sabi po dito ni David sa mga verses, How long, O Lord? Gaano katagal, O Diyos? Gaano katagal mo ako pakikinggan? Gaano mo itatagal, itatago ang iyong mukha sa akin? Pero sabi niya, but, ngunit, at dito na po nagbabago yung nauna niya yung sinabi. Sabi niya po na, but, I have trusted in your faithfulness. My heart shall rejoice in your salvation. And David says, I will sing to the Lord because He has looked after me. Paano nangyari yun? From complaining to shouting. How did he go from stress to strength? Para pag yung nauna, parang winter, yung first four verses, and then dun sa last 2 verses, parang nag-end siya ng summer. At sabi nga from grumble, so pag-reklamo, at sa dulo, nauwi sa praise, sa pagpupuri sa Diyos. How long, ibig sabihin, pagka sinabi mo how long, is a complaint. Ikaw ay nagreklamo, it's a complaint about timing ng Lord para sa iyo. And impatience sa Lord. Sino po sa atin na minsan nakakaranas mo ng gano'n? Nakapagtanong na po sa Diyos ng gano'n. Gano'ng katagal o Diyos? At sabi nga po doon ng isa sa mga writer, sabi niya doon, yung Psalms 30, parang sinulat siya ng dalawang different persons. Dalawang magkaibang tao. Kasi sa una, sabi niya, itong tao na to, ang daming problema. Sa first 4 verses. Tao na to, ang daming problema. Lagi siya nagko-complain. Pero doon sa next 2 verses, ang tao na to, wow! Ito yung tao na kumilos ng Diyos sa buhay niya. Pero para sa atin, bilang mga anak ng Diyos, kung ito ay ginawa ng Diyos para kay David, alam ko po, ito po ay gagawin din sa atin ng Diyos. Kung ginawa ito ni David sa kanya, gagawin din po ito ng Diyos sa atin. Amen po ba? Yung pagpupuri, pagsamba ay ibibigay din po ng Diyos sa atin. And in the end, sabi po doon, kung ating pong papakinggan, yung delay daw po is not a denial. We go on the slide. Delay is not denial. Delay is not denial. It's actually a revelation. Yung delay daw po, it reveals either our maturity or immaturity sa ating pagkakakilala sa Panginoon. It is, dito lang po natin makikita kung tayo mga ba ay spiritually matured na. Kapag nakakaranas pala tayo ng delay sa ating panalangin at tinitingnan ng Diyos, tinitingnan tayo ng Diyos, nagre-reveal daw po ito kung paano natin siya lubos na kakilala. Kaya tayo po, kapag tayo ay meron tayo po mga katanungan, how long will I be sick? O Diyos, gano'n ba katagal mo kung pagagalingin? How long will I be stuck in my job? Kailan mo ba, Lord, sa aking trabaho na ito? Ito po, yung marami po dito. How long will I be single? May mga single po po dito. May mga tanong po tayo na gano'n, di po ba? May mga tanong tayo sa Diyos. Or how long will I be unemployed? How long will I be depressed? Ito naman po sa mga may asawa, how long will we have a child? May mga tanong po tayo na gano'n, may mga hindi po nakakaanak. How long will I go through this? Especially sa ating financial burden. And how long will I have victory in my Christian life? Bisan dumadanas tayo, lagi tayo natipray. Lagi tayo natakasala.
although yung desire po natin na talaga maglingkod at magpatuwid sa Diyos, pero yung mga dating po sa ating yung time for living. And sometimes, and most of the time, the Lord, alam ng Diyos yung sagot sa mga tanong na ito. Amen? Alam ng Diyos yung sagot sa mga tanong ito, pero minsan hindi ito yung kailangan natin para mag-move dun sa next level. At ito po ay pag-aaralan natin sa papakita ng Lord sa atin sa buhay po ni David. Minsan ang tanong natin, hindi tinutugunan agad ng Diyos dahil ang Diyos ay mas alam niya. Kaya sabi niya doon sa isang verse, God, His ways are higher than our ways. Di po ba? At minsan, dumadating sa punto na doon sa, actually sa buhay ni David, doon sa kanyang lowest point, sabi doon, malapit na pala siya doon sa fulfillment ng kanyang prophecy. Alam niyo po yung prophecy niya po, at yung destiny na kung saan siya tinawag, which is to be a king of Israel. Amen po ba? At huwag po natin ma-miss out ito. Nandun na po siya sa lowest point na talaga supposed to be, he was supposed to live up, pero at nandun malapit na pala siya sa kanyang prophecy. At kung siya po, si David, dahil sa kanyang naranasan, kung siya po ay binitawan niyo po ito, itong pangako na ito, lahat po ng pinarapos sa kanya, nung siya po ay inanoid ni Samuel, ito po ay lahat mababaliw na. Minsan nakatutuwa nga po ako, nakikita ko ito sa Facebook, ganito pala yun. Yung meron ba naghuhukay na malalim, dalawa sila, naghuhukay sila sa mga. Pero yung isa kumito, yung isa pala, kukunti na lang, gano'n na lang, makukuha na niya na yung pressure. So, minsan sa buhay natin, gano'n pala. Minsan yung ating hinihintay ay ibibigay na ng Diyos, pero minsan hindi tayo nakapaghintay. Tayo ay nag-give up. Tayo ay umalis sa piling ng Diyos. Pero yung pala, ibibigay na ng Diyos yung katulungan niya sa ating pananalig. Dahil ang Diyos ay may perfect timing. And ang Diyos po talagang ibibigay na po yun ng Diyos sa atin. At meron nga po doon isang pastor, sabi po doon, meron isang pastor, binisita po siya ng kanyang, isa sa kanyang mga worker doon sa kanyang church. At yung pastor, lakad siya ng lakad na ganyan, bansang-bansa. At siya pabalik-balik siya doon sa kanyang kwarto. At kung napansin siya ng worker, sabi sa worker, Pastor, ano po ang problema? Ano po nangyayari sa inyo? Ito po ang sagot ng pastor, sabi niya. Ang problema kasi, meron akong pinagdadaanan, pero ang Diyos, ako nagmamadali, pero ang Diyos hindi. Pwede ba yun? Pastor na po ito, nasabi niya po na gano'n. Ako nagmamadali, pero sa aking problema, pero ang Diyos hindi. Tayo din po ba gano'n? Sasabi natin, Lord, ang tagal naman. How long? Ang ibig po pala sabihin ng how long will you hide your face from me? Ang sabi doon sa next slide, kuya, it's described, if you're there, you better do something. Kung ikaw nga ay Diyos, dapat gumawa ka. Yun pala yung ibig sabihin nun, how long will you hide your face from me? And on the next slide, how long shall I take counsel in my own soul with grief in my heart all day? Ito daw po ay threat, and it's like saying, you better answer or else I will do something. Minsan tayo talaga nagmamadali na. Yung sarili natin ang pinapakilos natin. And on number 3, sa pangatlong how long niya, how long will my enemies be exalted over me? It's like saying, minsan mas marami pang katalunan kaysa sa victory sa buhay ko. Hindi ako natatalo ng mga kaaway. And on number 4,
How low will my enemies same thing. On the next one. Well, yun din kayo. Sorry po. Doon sabi niya sa isa, and dun sa sinabi niya on the rock bottom, dito na po talagang bumagsak si David. Sabi niya dun sa verse niya, he said, "Consider and answer me, O Lord my God, and enlighten my eyes." Now listen to the last part. "Or I will sleep the sleep of death." Marami po nag-struggle sa verse na ito. Dahil si David po, it's like saying, ayoko na magpatuloy. Isa tayo, dumadala sa ganun katulad na sabi ko kanina. Ako nga, sabi ko, Lord, ayoko na magpatuloy ko. Kung kukunin ko ang sarili kong buhay ngayon, pero kung mangyayari, mapapariwala ako. Pero ito pong naramdaman ni David na ito, hindi ito po out of the ordinary. Marami po sa atin, even outside, dito po, talagang nakakaranas po na ito. Or I will sleep the sleep of death. Even Jonah, si Jonah po, ito po ay naranasan niya. Si Paul, naranasan din po niya ito. Jeremiah, even Moses, and Elijah. So it was his strength. Sabi niya, kung kaysa sa patayin ako ng mga 600 men, unahin ko na patayin ang sarili ko. Or I will sleep the sleep of death. Alam niyo po ba yung mga caterpillar? Di po ba yung caterpillar nagiging butterfly? Balik po tayo sa suicide. Yung caterpillars pala, kapag akala ko po, kapag caterpillar ka, automatically magiging butterfly ka. Kapag ikaw ay nagpupun. Pero hindi pala. Meron palang isang insekto na kapag ka pumasok doon, ang dumapo doon sa caterpillar, while in the process siya ng pupun, naglilay siya ng itlog or ng egg sa caterpillar at ito po ay nagiging grab. Di po yung grab na nagdi-deliver ng mga Shopee na hindi po yun. Yung grab, G-R-U-B. At kapag ito po ay nag-iwan at naging grab doon sa katawan ng caterpillar, kinakain po nito yung lahat ng butterfly elements na supposed to be na mag-tether doon sa cocoon, doon sa caterpillar na yun, para mag-form into a cocoon at maging butterfly, pero ginagawa ng grab na ito, kinakain niya po ito. So, ibig sabihin, lahat ng magaganda bagay, supposed to be na, di po ka, pagka-butterfly, naging butterfly, napakaganda. At anong nangyayari, kapag ito po ay dumapo sa atin po, bisa na nangyayari, you're supposed to be purpose ng Lord para sa iyo. Kapag mayroong ilagay ang devil sa iyo o ating kaaway ay dinalim sa ating puso, sa ating isipan, minsan yung magandang plano ng Diyos para sa atin ay hindi nangyayari. Amen po ba? Kasi na-stuck na po ito sa ating puso at isipan. Minsan sinasabi na sa atin sa ating sarili, ang Diyos nakalimot na. Ang Diyos hindi ako mahal. Ang Diyos hindi nag-i-exist. Pero, at ito ay minsan tinakain na po yung ating ability. Kahit na po tayo minsan matagal na sa church. Pero pagka meron po tayong mga panalangin na hindi na dinidinig ng Lord o hindi natin nakikita yung kasagutan ng Lord, minsan dumadating sa punto sa ating buhay na nakapagtanim na pala ng hindi maganda sa atin ang ating kaaway at kinakain na po yung ating ability para magpuri at magsamba sa Diyos. Kaya minsan tayo lumadating dito dahil po sa ating nararanasan, hindi po tayo makakilos, hindi po tayo malayo makapagpuri sa Diyos. Why? Dahil kinakain na po minsan na even yung ating joy, yung ating peace. Amen po ba? Amen po? Naiintindihan po ba natin? And it's the same thing. Doon sa sinabi po doon sa verse 1 to doon sa Psalm 13, parang sinasabi ng David, you're not going to be a king.
David, you're not going to be used. You don't even deserve to live. David, you should take your life. David, everybody hates you. David, no one likes you because everyone thinks that you are nothing. Pero ang Diyos ay mabuti. And all of a sudden, ang Lord, mati-discover yung grab na yon, at ito po ay totally ididipin ng Lord sa ating buhay. And then, this will happen. Sabi nga ni Spurgeon, at po, ni Charles Spurgeon, kapag kami mga ganitong question sa atin, think for a moment, can God forget? Can omniscience forget? Can unchanging love forget? Can infinite faithfulness forget? Makakalimutan ba ng Diyos? Yung tapat, yung Diyos na tapat na kailanman na hindi nagkulang po sa atin, nakalimutan ba ng Diyos? God cannot forget anything. Hindi po tayo makakalimutan ng Diyos sa ating mga pinapanalangin. It's impossible. Why? Because He is God. Amen po? He will never forget you today. Ito po sinasabi ni Charles Spurgeon. Ito po, kapag nadinig natin, pinapalapakan po ang ating Diyos. Hindi po tayo makakalimutan ng Diyos. Kung kulang pa po yan, ito po sinasabi ni Isaiah on the next slide. Sabi ko, but Zion said, the Lord has abandoned me. The Lord has forgotten me. Minsan ganito ang ating sinasabi. But the Lord is saying, can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Even this may forget. Kahit na yung anak, yung babae na makakalimutan niya yung yung kanyang inaalagaan na anak. Or doon sa tao, sa babae na bubuntis, maaaring makalimutan niya yung compassion sa kanyang anak sa sinapupunan. Pero ang Lord, sabi niya, but I will not forget you because I have inscribed you in the palms of my hands. Your words are continually before me. Inilagay ko doon, may underline you, I will not forget you. I have inscribed you on the palms of my hands. Amen po ba? Naalala ko po, ngayon, pagka meron kang gustong tanungin na tao, pagka hindi mo kilala, sino may mga icon dito? Di po ba napakadali? I-type mo lang gano'n, di sa ipapasa lang sa iyo, social lang yung contacts. Pero Lord, pansinin niyo po, bakit sinabi niyo po, I have inscribed you on the palms of my hands. Nung kapanahunan po namin, di ko na po sasabihin yung edad ko. Pero nung kapanahunan po namin, kapag tinanong mo isang tao, gusto mo siya makilala at sinulat mo ang kanyang pangalan, saan mo siya sinusulat? Hindi po ba sa palad? Anong number mo? Pati yung kanyang full name. Why it was inscribed in the palm of my hands? So sabi na Lord. Why? Because this thing is visible. Kapag nakita po natin ang Lord, God is the same. Sasabihin niya, ay ito yung aking anak, si Anna. I'm going to remember all of a sudden, dahil dinagay ko siya sa akin, ito yung aking anak. It's more visible, and God does not forget. This is the person I love. Ito ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya kung ano man ang pangalan po ninyo, ang Lord, i-describe na po yung pangalan nyo sa kanyang mga court. Hindi po kayo makakalimutan ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Huwag po kayong maalala, tayo po ay mayayari na over sobrang po ba ako sa oras. There are 3 things we will go para makita po natin from complaining to shouting. Paano po tayo mag-move. First thing we need to do from stress to strength. Number 1, the starting point of going from complaining to shouting. Ibig sabihin, yung ating imbis na tayo po nagre-reklamo, tayo po ay magbibigay ng papuri sa Diyos. Number 1, complain it and tell it to God and not to
anybody. When we start complaining to each other, they can fix it. Ang Diyos lamang pwedeng makaresolve dito. Bisan, sa dami ng problema natin na napagsabihan na natin yung ating huwag po natin huwag po tayong i-reklamo sa ating mga anak, sa ating asawa, o sa ating kapitbahay. Baka mamaya nakapagreklamo na tayo dun sa ating mga alagang aso o sa ating mga alagang pusa. Kung sa ating problema, sa sobrang dami ng problema natin, nasabi na natin sa ating mga alagang pusa at alagang aso yung ating problema. Pero sabi po dito, we need to tell it to God. Dahil ang Diyos lamang po ang pwedeng makapag-solve ng ating problema. Hindi po yung ating kapitbahay na maaaring i-marites pa yung ating problema. Hindi po ba? Mag-complain po tayo sa Lord, tell it to God, and not to anybody. And number 2, pray the right thing and not only complain. Kung papansinin po natin, David changed his prayer from how long to, sabi niya no, Lord, enlighten my eyes. Let me see things correctly. Bakit nabanggit ito ni David? Kasi si David, ang gusto niya, time frame. Ibig sabihin, sinasabi niya, how long, gano'ng katagal ang Diyos. Gusto niya masagot yung kanyang time frame. Pero ang Lord, sabi niya no, sabi ng Lord, no, hindi, mali. Mali ang prayer mo dito. Naging tama yan, sinabi mo, enlighten my eyes. Why? Because nasabi lang, I want to give you vision to see things correctly, katulad na nakikita ko. Kaya yun yung naging prayer ni David, enlighten my eyes, kasi ang gusto ni David, makita niya kung paano gustong gawin ng Diyos sa kanya. Enlighten my eyes. Ganun pala minsan dapat na maramdaman natin. Maging magbabago yung ating prayer. Lord, ipakita mo sa akin yung gusto mong gawin. Minsan hindi natin kasi naiintindihan yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Minsan nakikita natin, Lord, parang hindi yata ito yung ipinanalangin ko, pero ito ang nangyayari. Natatanda ko po, nung kami po ay nasa Papua New Guinea, nung ako po yung magtatrabaho po doon for the glory of God. Ito po ay para po sa kapurihan ng Diyos. Sabi nga po doon sa Psalms, not unto us, but only to God be all the glory. Ang sahod ko po doon ay 6 figures. Almost less than half a million po ang sahod ko per month. And ang vision ko po noon, Lord, magtagal po ako dito, bibili po ako ng coaster. Yun po yung plano namin ni Mrs. Bibili ako po ng coaster dito po ay para sa Diyos. Pero, ang Lord, inalis po ako doon. Sabi ko, Lord, why? Bakit? Dito na ako, dito na yung nandito na yung blessing, dito na yung hinihintay namin. Ito na yung mag-move ng tama sa aming family. Pero ang Diyos pa na may plano. Kaya po pala kami inalis doon dahil ang Papua New Guinea po kasi, yung area na yun, is a tropical country. Araw-araw po umuulan, hindi pwede ulan sa isang araw. At yung ulan po doon ay talaga parang halos bumabaha. Pero dahil po nangyari, dumating ang pagkakataon na hindi po umulan. So pagka yung po kasi ulan na yun, dahil ito po ay tropical, para pong jungle, wala kang maiinom. Wala siyang drinking water talaga. Yung ulan po yun ang ino-convert para po sa ilogin po na nagagamit po ng mga tao. At ang nangyari po, hindi po wala. Nagsara po yung aming company, mining company. At ilang kami na po ay naalis doon bago po magsara yung aming company. So yun po pala ang Lord, ang nais ng Lord sa amin. Dahil isa na rin pong reason doon, dahil wala po kaming gawain doon. Wala pong Bible study. Wala pong church na ganito. Napakahirap po ng gawain.
And hindi po yun ang plano ng Lord para po sa akin. And pinakita po yun ng Lord sa akin nung ako po ay nag-apply sa... Actually, hindi po ako nag-apply. Ang misis ko po doon sa Qatar. At ako po tinawagan ng company at ako ay pinapunta po doon for a site visit. At nung ako ay binemedical ng isang nurse doon, sabi ko, bakit kumakanta ng Christian song ito, itong nurse? Kaya tinanong sabi, Christian ka ba? Sabi niya, hindi, Christian ako, born again din ako. Sabi niya, huwag ka mag-alala, Brad, kasi ang bibi ko po na napakataas. Sabi niya, huwag ka mag-alala, Brad. May reason ng Lord bakit nandito. Yan ay kahit ipupulbil na Diyos ng Lord para sa iyo. At up until now, magte-10 years na po kami sa Qatar. For the glory of God. So, ang Diyos po pala may plano po para sa amin. At minsan hindi po natin ito nakikita. And, kung titignan po natin, minsan, pag yung may mga question po natin na how long, Lord, gano'ng katagal mo, Diyos, na tumigil, ialis sa ganitong sitwasyon. Pero, ito po sabi ni David dun sa dulo, in verse 5, "But I have trusted in your mercy. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord, because He has dealt bountifully with me." Sa totoo lang po, nung time na ito ni David, months na lang po actually para mag-fulfill yung prophecy sa kanya. Kaya kung nag-give up po siya, hindi po niya mararanasan maging hari ng Israel. Months away. Pero sabi doon ng Lord, nasabi doon sa ating binasa, David, he strengthened himself in the Lord his God. At ito po lagi natin nataan in Psalms 92, malapit na po akong magbukas. But meron na lang po isang another part po tayong babasahin. In Psalms 92, verse 1 and 2, it says here, "It is good to give thanks to the Lord and to sing praise to your name, O Most High, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night." Kung tayo po ay mayroong mga hindi pa tinutugon ng panalangin, gawin lang po natin magpuri at sumamba sa Diyos. Magpuri at sumamba sa Diyos at i-declare in the morning yung kanyang kabutihan, yung kanyang pag-ibig sa atin. At bago tayo matulog, sabihin natin sa Diyos, Lord, you are faithful. Ikaw ang Diyos na sumasagot ng aming panalangin. Amen? Kaya po tayo, ang nais ng Diyos sa atin, saan po tayo nanood ngayon, pwede po kayo tasan niya ng okay. I-declare po natin, Lord, just say, thank you, Lord, for your loving kindness. It says, God, you've been faithful. You are faithful to me. God, you are good. And in you, I will sing. In you, I will sing. Oh, thank you, Lord. Sige po, baba na po natin. So, doon po sa ating mga binasa kanina, how long, Lord? Oh Lord, will you forget? How long will you hide your face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long will my enemy be exalted above me? Consider and hear me, O Lord my God, and enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death, lest my enemies say, I have rebelled against him, lest those who trouble me rejoice when I am. At ito po ang sagot ng Lord sa atin sa mga next verses. The Lord never forgets you. Sabay-sabay po natin basahin. In Psalms 150 verse 12, the Lord remembers us
and will bless us. The Lord remembers us and will bless us. In Psalms 139 verse 16 to 17 says, "You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every movement was laid out before a single day had passed. How precious are your thoughts about me, O God! They cannot be outnumbered." And Psalms 138 verse 8, "The Lord will perfect that concerns me." The Lord daw po ang magpe-perfect na lahat ng ating pinagdadaanan. Lahat ng ating concern sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating personal life. Ang Lord ang magpe-perfect po dito. Amen. In Psalms 44 verse 21, "I, the Lord, made you and I will not forget you." Even in Jeremiah verse 1 to 5, "Before I formed you in the womb, I knew you." Alam na ng Diyos, kilala ka na ng Diyos. Bago ka pa man ipanganak, before you were born, I see you apart. Amen? Members pa po yan? Wala po, that's it. So the Lord is telling you, the Lord never forgets you. So tayo po may katanungan sa Diyos sa ating mga pinagdadaanan. How long? Can I invite you to stand up? Kaya po natin kumayo. Meron po ba tayo natutunan ngayong araw? Kung kayo po ay merong mga concerns at may mga katanungan na matagal na po tayo po may mga pinapanalangin sa Diyos na minsan iisip natin naalala ba po ng Diyos? Ay po, pwede lumapit sa harapan. Can I invite you, yung gusto pa mga kapatid po natin na meron po talaga panalangin na nais tayo po may mga sakit na matagal na hindi pinapagaling ng Diyos. Can I invite you na po? Sige po, wala naman po, you can stay in your place at tayo po lahat ay kumikit. Sige po, ating kung meron po gusto lumapit sa harapan. So we can pray. Yes, go ahead po. Hallelujah. Tayo po manalangin. At sa ating pananalangin, we will sing it now later on. Tayo po ito nakawit sa Diyos. O Diyos, nakita mo po ang aking mga kapatid na ito. Kung sila man po, Panginoon, ay hindi nakalapit dito sa harapan, as we call it, at sila ay nanili sa kanilang kinatatayuan, O Lord. Kilala mo po sila, Panginoon. Kilala mo po, at alam mo, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan at panalangin. Na minsan dumating sa pagkakataon na kami, sila din po ay nakapagtanong, Lord, hanggang kailan, O Diyos? Hanggang kailan namin hihintayin ang iyong pagtugon sa aming mga pangailangan, sa aming panalangin, even Lord, kasagutan sa aming mga sakit. Gano'ng katagal, O Diyos? Ngunit, sinasabi mo sa iyong salita, Panginoon, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Ikaw ang Diyos na mabuti. You who answer prayer, Panginoon. Kaya mo po, Panginoon, awitin namin ang mga awitin na ito bilang pagdideklara na Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na sumasagot ng Panginoon. Diyos na sumasagot, Umiinig ng panalangin. sige po, sabay-sabay po tayo. Ay iyong nababati, kami
Bawat Diyos na sumasagot, Tumitingin ng panalangin. tumitingin ng panalangin. Bawat daing, bawat titig, O Diyos, ay iyong nakarating. Kami sa'yo ay lumalapit. Kami sa'yo sige, tas mo natin ang ikaw. tingin itong pagsako. Tanggapin ang panalangin. Ikaw ang Diyos na tumutugon. Ikaw ang Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos. Ang mga pangako mo, Diyos, sa akin ay tapat. At ang pag-ibig ay tinig. Kami ay dadalangin. Kami ay dadalangin sa Diyos na sumasagot. Muli ko lang ikawinin. Ikaw ang Diyos na sumasagot, tumitingin ng panalangin. Bawat daing, bawat Bawat hapit. daing, bawat Alam ko ikaw ng Diyos. ay iyong nakarating. Kami sa'yo ay lumalapit. Kami sa'yo ay lumarating. Tingin itong Sa mga sabihin, tanggapin ang Diyos ay mabuti at tapat. Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos. Ang mga pangako mo, Diyos, sa akin ay tapat. Ang kami at ang pag-ibig ay Tingin, O Diyos, ang dadalangin. Kami ay dadalangin sa Diyos na sumasagot. sorry, pangako, nagiging ko natin. Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, Diyos, sa akin ay tapat. At ang pag-ibig ay bibig. Kami ay dadalangin. Kami ay dadalangin sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat po sa iyong katapangan, O Diyos. Ikaw nga po ay mabuti. Ikaw nga po ay sapat. Panginoong Jesus, wala po akong nais kong bibigay sa iyong the best na pagsama. The best na pagpupuri, O Diyos. Hindi man namin makita ngayon at katulad sa aming panalangin ng Diyos. Pero ito pong nais na i-declare. Ikaw ay mabuti at sapat. Ang biyaya mo, Diyos, kailangan itutulad sa amin. Ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ay lagi po nariyan sa ibig. Kami po ay nagkukulang. Kumilos ka, O Diyos, sa aming buhay.
tulad si David, Lord. Ipakita mo po sa amin, Lord. Enlighten our eyes, Panginoon. Ipakita mo po sa amin ang iyong dakilang plano. Upang kami po ay makasunod ng para sa inyo. Upang kami po, Panginoon, ay makalapit ng may joy. Katulad po ng Father Friday, huwag mo pong hayaan ito na itinalib ng diablo sa amin. Ng aming kaaway, Panginoon, ay maghari sa aming puso sa aming isipan. Ngunit po sa Diyos, wasakin mo po ito. Wasakin mo po ito, O Diyos. At iparanas sa amin na ikaw ay faithful. In Psalms 124, verse 8, Lord, our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Salamat po, Diyos, sa pagkilala sa amin. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid na namin matalin, tupo sa mga puso at isipan, O Diyos. Salamat po, Panginoong Isus, sa buhay ng bawat isa ng pakikinig. Salamat po ang banalasan ng Espiritu sa pagsama mo sa amin. Sa inyo po ang pakikinig ko sa amin. Sa dakilang pangalan namin, mga Diyos. Tayo po maglago mo sa amin na Amen. 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 Lahat po ng na-bless, pumalakpak. Hallelujah. Mga bless po ang mensahe ng
napakain ko ng libo-libong tao na sa kanya from loaves and fishes na po. Siyempre kung yung reaction natin doon is ma-amaze na parang napaka-imposible kung simpleng tao lang yung gano'n. Pero bago po gumawa ang Lord ng miracle, challenge niya po muna yung mga followers niya kung para itas po yung faith nila kung kaya bang maniwala ng mga disciples niya na may kaya nga siyang gawin, na kaya niya magawa ng miracles. So some of his disciples nagduda po or nagtaka kung bakit ba humili ang Lord Jesus ng pagkain from that area. Alam nga po natin na sobrang layo. Sobrang layo ng lugar na yun, kaya parang imposible na magkaroon ng pagkain ng sino. Pero luckily, may isang bata na kahit kakaunting tinapay at isda lang yung dala niya, isinoffer niya pa rin sa Lord ng buong puso kasi meron siyang faith, naniwala siya sa character ng Lord. Naniwala siya na kaya gumawa ng miracles ng Lord. Amen po. Sabi sa Matthew chapter 14, verses 16 to 18, but Jesus said to them, "They do not need to go away. You give them something to eat." And they said to him, "We have here only 5 loaves and 2 fish." He said, "Bring them here to me." And alam na po natin yung kahinat na ng story. From that simple faith po ng bata na in-offer niya, yung dala-dala niya, is namultiply po ng Lord yung simpleng bagay na yun and nakagawa siya ng miracle. Napakain niya po yung 5,000 na umaten dun sa preaching niya. And nakita po natin kung gaano mangha-mangha, kung gaano kagaling po ang ating